gabay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. Kung ang bawat kasalanan ay may angkop na kaparusahan, ang bawat lagim ay may hangganan. Maging ang lagim na hatid ni kamatayan sa panaginip. Hindi kayo makatatakas. Matitikman ninyo ang palas at talim ng aking mahabang kalawit. Mamamatay kayong lahat. Daddy? Oh, Mia. Daddy, ano ba namang palabas ang pinanonood mo rito sa sala? Oh, bakit mo in-off ang TV? Di ba kayo kinikilabutan sa napapanood nyo? Kahit nga hindi ko pinapanood, naririnig ko lang natatakot na ako. Mia, pelikula lang yan. Bigla ho yatang nahilig kayo sa horror movies. Hindi naman. Naaliw lang ako kay kamatayan. Kamatayan, Daddy? Oh, Pio. Yung killer sa movie na pumapatay sa pamagitan ng talim ng kanyang mahabang kalawit. Daddy, baka naman nakakalimutan nyo. Sa panonood ng horror film, namatay si Mami noong nakaraang taon. Inatake sa puso sa matinding takot. Oo nga naman, Daddy. Tama si Ate Mia. Kung tutuusin naman, hindi dapat katakutan sa kamatayan. Kahit pa totoo siya. Kung pwede nga lang, gugustuhin kong maging si kamatayan. Daddy, hindi nakakatawa yung biro nyo. Hindi ako nagbibiro, Mia. Bakit nyo naman po hangarin maging si kamatayan, Daddy? May gusto kasi kong patayin. Patayin? Daddy, ano po yung binubulong nyo? May gusto kayong patayin? Yung mahigpit kong karibal, si Ray. Ray, salamat uli dito sa Bulaklak, ha? Isang piraso lang ang ibibigay ko sa'yo kapag dinadalaw kita, Eloisa. Mahirap lang kasi ako eh. Ano ka ba? Huwag mo ang menusin ang sarili mo. Totoo naman eh.
Karaniwang empleyado lang kasi ako, hindi gaya ni Manolo. Huwag na nga natin pag-usapan ng matandang biyudong yun. Milyonaryo siya at kaya niyang ibigay ang lahat sa iyo. Mayaman nga siya. Halos tatay ko naman at mayabang. Nagpapa-impress lang yun sa iyo. Ay naku, sorry na lang siya. Ikaw ang pinili ko. Kaya nga ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Eloisa. Minahal mo ako sa kabila ng kahirapan ko. Sinunod ko lang ang puso ko. Pero mag-iingat ka sa Manolo na yun, Ray. Bakit? Kasi naman ligaw siya sa akin at tapatin ko siya na ikaw ang mahal ko. Ilang beses ko siyang nahuling masama ang tingin sa'yo. Ganun ba? Para bang may binabalak si Manolo na masama at malakim. Ikaw pala, Manolo. Muntik na akong nabundol ng kotse mo. Mas okay nga sa akin kung nabundol ka at natodas na, Ray. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Salot ka sa buhay ko. Wala akong atraso sa iyo. Ginagawa mo sa akin si Eloisa. Kaya matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong kumprontahin ka. Wala kayong relasyon ni Eloisa na manligaw ako sa kanya. Naging kami na sana kung hindi mo kinaribal, hayop ka! Lulumpuhin kita! Lampas yan. Ayoko ng gulo. Pero ibibigay ko ang gusto mo. Daddy! Bakit po may mga pasamukha nyo? Wala ito, Mia. Daddy, nakipag-away ka ba? Napaaway ako sa taong malaking atraso sa akin. Dadalhin ka namin sa ospital. Di na. Umuwi lang ako para palitan ang damit kong nabahiran ng dugo. Pero alis rin ako. Daddy, saan na naman po kayo pupunta? Gagantay ko sa Ray na yon. Daddy, wag! Huwag niyo na akong pigilan, Mia Pio. Kahit mga anak ko kayo, hindi niyo ako mahadlangan. Daddy! Walang makapipigil sa akin na gumanti sa taong sobrang kinamumuhian ko. Amada. Ada lang po ang tawag sa akin dito sa lugar namin, Mr. Melgar. Naparito ako sa iyo dahil may nakapagbalita sa akin na mahusay kang faith healer. Marami na nga po may sakit na natulungan kong gumaling. Mahusay ka rin daw mangkulam. May gusto ba kayong ipakulam? Meron sana. Matagal na po akong hindi nagsasagawa ng pamimirwisyo sa ibang tao. Kahit bayaran ko ng malaking halaga ang iyong serbisyo, Mr. Melgar. handa akong magbayad ng malaki, Ada. Makaganti lamang ako sa taong may malaking atraso sa akin. Ano, Ada? Si kamatayan? Opo, Mr. Melgar. Bakit mo itinatanong kung may alam ako tungkol kay kamatayan? Hindi na po ako nagsasagawa ng pangkukulam upang mailayo rin sa peligro ang sarili ko. Pero may alam akong paraan upang magamit ninyo si kamatayan laban sa kaaway niyong umaragabiyado sa inyo. May alam ako tungkol kay kamatayan. May mahaba siyang kalawit na ginagamit siya sa pagpatay. Isipin ninyo siya bago kayo matulog, Mr. Melgar. At magsasagawa ako ng nararapat na ritual at orasyon. Paano ko mapapakinabangan kung iisipin ko si kamatayan laban sa aking kaaway? Sa pamamagitan ng panaginip. Panaginip? Ngayon nabalas ako ng aking mga baraan at naihanda ko ng mga kailangan. Sa mga sandaling ito na malaman na sa bahay na at nahihimbing si Mr. Melgar, uumpisahan ko ng magsagawa ng ritual.
Ngayon nasintihan ko ng itim na kandila. Uusalin ko na ang orasyon upang lumitaw sa panaginip ni Mr. Melgar si kamatayan. Anong lugar itong kinaroroonan ko? Madilim at mausok. May nakatalukbong ng itim at may hawak ng mahabang kalawit. Sino ka? Ako, si kamatayan. Totoo nga. Totoong sinabi ng faith healer. Ang sabi ni Ada, isipin mo si kamatayan bago ka matulog, Mr. Melgar. At sa isasagawa kong ritual at orasyon, makikita mo sa iyong panaginip si kamatayan. Kamatayan? Ako nga ang lalaki. Ako si Manol. Gusto kitang maging kaibigan. Anong mapapala ko kung sakaling maging kaibigan ka? Bibigyan kita ng gantimpala kapalit ng magiging tulong mo sa akin. Ano ang may tutulong mo sa'yo? May ipapapatay ako sa'yo. Payag ka ba, kamatayan? Payag ka bang maging kaibigan ako at patayin mo ang aking kaaway? Sino ka? Hindi mo ko kilala. Nakatalukbong ka ng itim. At may mahaba kang kalawit. Ako, si kamatayan. Kamatayan? Ang pumamatay sa pelikula? Tama. Hindi totoo ito. Totoo, Ray. Kilala mo ko? Naipakilala ka na sa akin ni Manolo. Si Manolo? Ang aking kaibigan. Kaibigan mo ang taong may malaking galit sa akin? Kaibigan ko si Manolo. Kaya susundin ko ang utos niya. Papatayin kita. Hindi. Mamamatay ka rin. Matitikman mong talim ng mahaba kong kalawit. Mamamatay ka na. Stop! Lampas yung kalawit mo. Nakailag ka. Pero nadaplisan ang talim ng kalawit ang braso ko. Ang sakit. Hindi mo ako matatakasan, Ray. Sa susunod kong pag-atake sa iyo, hindi lang braso mo ang makakalawit ko. Pamauna sa katawan mo ang talim ng aking kalawit. Papatayin na kita. Huwag! Huwag kamatayan! Huwag! Kuya Ray! Kuya! Gumising ka! Gumising ka, Kuya Ray! Ben? Gigi? Kuya Ray, may masamang nangyari sa'yo. Oo nga. Kaya nga nakapasok kami ni Kuya dito sa kwarto mo. Masamang nangyari? Narinig naming umuungol ka habang natutulog. May sugat ka sa braso. Oo nga, Kuya. Ang braso ko. Makirot nga. May dugo. Kuya Ray, bakit nagkasugat ka sa braso? Paano ka ba, Kuya? Eloisa, Po, bakit nag-away daw si Manolo at Ray? hindi ko po alam, Tay. Hinarang daw ni Manolo si Ray kahapon. Wala naman ho nababanggit si Ray sa akin. Sabi pa ng kalugar nating nagbalita sa akin, nakita niyang nabugbog si Manolo. Mabuti nga sa kanya. Eloisa, Itay, kung totoo man pong nag-away sila, malamang po si Manolo po ang may kasalanan. kung totoong inaway nga ni Manolo ang karibal niya,
dahil nabigo siya sa'yo, aba, hindi maginaw lalaki yon. Kahit milyonaryong biyudong yun, wala siyang kwentang tao. Ber, Gigi, masakit. Medyo mahaba ang sugat sa braso mo, kuya. Tsaka malalim. Lalong humabdi ng lagyan nyo ng gamot eh. Bakit naman kasi ayaw mo pang magpagamot sa ospital? Ipagtatawanan lang ako ng doktor. Huh? Pwede. Pwede hindi nga sila maniwala dyan sa sinabi mo. Dahil dyan sa pagkakaroon mo ng sugat, kuya. Pero yun ang totoo, Gigi. Ber. Naniniwala ako sa'yo, kuya. Ako rin. Naniniwala din ako kay Kuya Ray. Nasugatan ako dahil kinalawit ako ni kamatayan sa panaginip ko. Kapatid ka namin. Tsaka, alam naman namin na hindi ka nagsisinungaling. Oo. Ang ipinagtataka ko, bakit nangyari yun? At bakit bigla kong napanaginipan si kamatayan? Kuya, minsan lang naman nating napanood ang pelikula niya. Matagal-tagal na yun, Ber. Isa pa, wala akong alam ng dahilan para pagtangka na kong patayin ni kamatayan sa panaginip. Kung buhay lang sina inay at itay, Kuya Ray. Malamang wala rin maitutulong sa akin ang mga magulang natin. Kuya, may kilala silang faith healer na maaring makatulong sa'yo. Faith healer? Oo. Oo, Kuya. Di ba naalala mo noon nung bago na aksidente sina inay at itay dun sa pagkamatay nila? Pupunta na sila sa isang faith healer noon, di ba? Doon sa kabilang bayan. Kasi nga magpapagamot si inay dahil doon sa sakit ng tiyan niya. Oo nga pala. Natatandaan ko yun. Minsan na rin kasi akong naipagamot ni inay sa faith healer na yun, kuya. Samahan mo ako ron, Ber. O sige, kuya. Ay, sasama din ako sa inyo, Kuya Ber. Sige, Gigi. Kahit sino, lalapitan ko. Matulungan lang ako malutas sa malaking misteryong nangyari sa akin. Ano uli ang pangalan mo? Ray. May kaaway ka ba? Wala. Mabait ang Kuya Rico, Ada. Wala akong maisip na dahilan para atakihin ako sa panaginip ni kamatayan. Ray? Ada, bakit napailing ka? Matapos kong pulsuhan ang panganay na kapatid ninyo, natitiyak ko ang sagot sa hiwagang naganap sa kanya. Ada? Ray, nanganganib ang buhay mo. Maari kang mamatay sa panagip na kagagawa ni kamatayan. Kuya Ray! Huwag kayo mabahala, Ber. Gigi. Kuya, ayaw naming mamatay ka. Huwag kayo mabahalang magkakapatid. Ada, tulungan mo si Kuya Ray. Maawa ka sa kanya. Huwag mo siyang hayaang mamatay. Hindi ko papabayaan ang kuya ninyo. Wala na kaming magulang. Ayaw naming mawala pa pati panganay naming kapatid. Ada, matutulungan mo ba ako? Ray, kaibigan ko ang yumaon ninyong mga magulang at nasasalamin ko ang kabutihan ng iyong pagkatao. Kaya tutulungan kita. Ada, paano mo matutulungan ang kuya namin? Oo nga. Paano mo siya maililigtas kay kamatayan na gustong pumatay sa kanya sa panaginip? Ang ganda nitong mall na kinaroroonan ko. Ang daming tao. Ligtas ako rito. Malabong lumitaw rito si kamatayan. Anong hinahanap yung piliin, sir? Wala akong bibilhin. Kamatayan? Ako nga, Ray. Layuan mo ko. Basta nakatulog ka, hindi mo ko maiiwasan sa iyong panaginip. Hindi kita lalayuan hanggat hindi kita napapatay. Tulungan niyo ako! Walang makatutulong sa'yo. Papatayin ako ng kamatayan! Si kamatayan! Bakit hindi ako pinapansin ng ibang tao? Ikaw lamang nakakakita sa akin sa panaginip, Ray. Ikaw lamang ang magiging biktima ko. Hindi! Hindi!
Hindi mo ko matatakasan. Hindi ako papayag mapatay ni Kamatayan. Ito ang gunting. Itong gagamitin ko laban sa kanya. Tariyan ako, Ray. Huwag kang lalapit, Kamatayan. Wala kang magagawa laban sa akin. Kapag lumapit ka, itatara ko ang gunting na ito sa dibdib mo, sa tapat ng puso mo. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sabing huwag kang lalapit! Bumaon sa dibdib mo gunting pero parang hindi ka na ano. Hindi ako tinatabla ng kahit anong sandata, Ray. Wala akong kamatayan. Kampong ka ng kadiliman! Patutunayan ko sa'yo ang pagiging kampon ko ng dilim. Ngayon, Ray, ngayong bumagsak ka matapos kitang tadyakan sa sigura at namimilipid kang hindi na makakulapay. Hindi ko na patatagalin pa ang buhay mo. Ipapaon ko na sa leg mo ang mahaba at madalim kong kalawit. Papatayin na kita. Sige, Wayne. Kumakbang ka palayo sa akin. Pero hindi kita kayang makatakas. Sa pagkakataong ito, hindi mo na maliligtasan ng iyong kamatayan. Ganyan ka. Ipikit mo na lamang ang iyong mga mata at damahin mo ang malagim mong kamatayan sa talim ng aking mahabang kalawit. Malap mo. Bakit naninigas ang katawan ko? Hindi ko magawang ibaon sa katawan ni Ray ang talim ng aking kalawit. Anong nangyari sa akin? Bakit hindi ko magawang pumatay? Salamat. Hindi pa naging huli ang lahat. Nababasa ko sa aking mga baraha ang palatandaan nagkaroon ng kasaysay ang isinagawa kong ritual at orasyon upang makontra ko ang bisa ng ritual at orasyon ng lagim na ako rin ang may kagagawan. Salamat. Salamat na iligtas ko si Ray. Nailigtas ko siya bago siya napatay sa kanyang panaginip ni kamatayan. Ano? Kamatayan? Hindi mo nasunod ang inuutos ko sa'yo. Hindi, Manolo. Bakit hindi mo napatay si Ray? Hindi ko rin maintindihan ang nangyari. Nang papatayin ko ng kaaway mo, biglang nanigas ang aking katawan. Akala ko pa naman, ngayong nagkita tayo sa aking panaginip, sasabihin mong napatay mo na si Ray. May lamang ako na bigo. Nakakilabot ang talim ng mahaba't matalas mong kalawit. Ang leeg ni Ray ang gusto kong kalawitin. Mapapatay mo rin siya. Yan ang itiyan ko. Kamatayan. Wala akong pinalak patayin na nakaligtas sa kamatayan. Daddy? Daddy, gumising ka na po. Daddy! Iyo, Mia. Bumangon ka na. Bakit, Mia? May bisita po kayo. Naghihintay po siya sa sala. Alam niyong ayokong gigisingin ako kapag natutulog ako. Pasensya na po, Daddy.
mahigpit ang pakiusap ng isang babae na makausap ka. Mahalaga raw po kasi ang sadya niya sa inyo. Babae? Opo, Daddy. Ano raw ang kanyang pangalan? Siya raw po si Ada. Ada? Mang Floro. Ber, Gigi. Mano po. Mano po. Kawaan kayo ng Diyos. Bakit narito kayo magkapatid? Pupunta po kami kay Ada. Kay Ada? Opo. Kilala niyo rin po ba yung faith healer na yun? Oo, ilang beses na ako nakapagpagamot sa kanya eh. Oo. Malapit na po rito ang bahay niya. Huwag na kayong tumuloy sa bahay ni Ada. Hindi siya matatagpuan doon. Ha? Bakit po? Kanina nasa lubong ko siya at nakausap. May mahalaga raw siyang lakad at sumakay na siya ng tricycle. Ganun po ba? Sayang. Ihingi po sana kami ng tulong sa kanya eh. Bakit? May sakit ba kayo? Wala po. Si Kuya Ray po namin yung ihihingi namin ng tulong kay Ada. Ang Kuya Ray niyo may sakit. Opo. Wala po siyang sakit. Wala po nga. Pero meron po siyang mabigat na problema. Ano bang mabigat na problema ng kuya niyo? Ada, anong gusto mong merienda? Salamat na lang po, Mr. Melgar. Busog pa po ako. Nalikaw ka. Talaga pong naparito ako sa inyo para makausap kayo. Tungkol saan? Dahil sa pakiusap niyo, gumawa ako ng paraan para makausap ninyo at mautusan sa inyong panaginip si Kamatay. Binayaran kita ng malaking halaga. Hindi pera, Mr. Melgar. Hindi? Ang hangarin kong makatulong ang higit na nagtulak sa akin upang pagbigyan ng pakiusap ninyo. Dahil inakala kong naargabyado kayo. Totoo namang naargabyado ako. Hindi kayo naapi. Ha? Nabigo kayo sa pag-ibig. Kaya naghahangad kayo mapatay ang inyong karibal. Na wala naman naging pagkakasala sa inyo. Sinong nagsabi sa iyo niyan? Hindi na mahalagang malaman ninyo. Ang pagkakamali ko'y pinanawalaan ko agad kayo bago ako nagtanong-tanong tungkol sa inyo. Sino nagsabi niyan sa iyo? Mr. Melgar, huwag na ninyong ituloy ang masamang balak niyo kay Ray. Alam mo kung sinong taong gusto kong mabura sa aking landas? Oo. Dahil gaya ninyo, lumapit rin siya sa akin. Ano? Kaya nga nagtanong-tanong ako. At nalaman kong hindi makatwiran na ipapatay mo si Ray kay kamatayan sa iyong panaginip. Kaya kinontra mo ang sana'y pagpatay ni kamatayan kay Ray. Ganun ba? Iniligtas mo ang hayop na yon? Ginawa ko lamang ang nararapat. Hindi tamang ginawa mo. Binayaran kita ng malaking halaga. Handa akong ibalik ang pera ninyo. Kaya ako naparito. Huwag lamang ninyong ituloy ni papatay si Ray kay kamatayan sa inyong panaginip. Ada. Kung hindi lang ako nagtitimpi, makakatikim ka ng galit ko. Mapapatay kita. Ber, Gigi, hindi ka panipaniwala ang sinabi niyo magkapatid. Pero yun po ang totoo, Mang Floro. Opo. May gustong pumatay sa Kuya Ray niyo sa kanyang panaginip? Opo, si Kamatayan. Ang pumapatay ng kanyang mga biktima sa pelikula sa pamamagitan po ng kanyang mahaba at matalas na kalawit. Lumilitaw sa panaginip ng kuya niyo si Kamatayan. Opo. At nagtatangkang pumatay sa kanya. Opo. Pinagtapat na po namin sa inyo yung kasi nga kaibigan nga kayo ng mga magulang namin. Paano nangyayari ang misteryong yun? Iyon nga po sana ang itatanong namin kay Ada. Kung paanong ang isang kampo ng dilim sa pelikula na gaya ni Kamatayan ay paulit-ulit na lumitaw sa panaginip ng aming Kuya Ray. At paulit-ulit po na nagtatangkang pumatay sa kanya. Mr. Melgar? Nag-aaksaya ka lang ng panahon sa pagparito sa amin, Ada. Mr. Melgar, nakikiusap po ako sa inyo. Ibabalik ko na po ang pera ninyo kapalit ng buhay ni Ray. Makakaalis ka na. Pero... Lumayas ka na! Daddy? Oh, Mia. Daddy? Pio. Daddy.
Huwag niyo pong ipagtabuyan ng inyong bisita. Nakakahiya po sa kanya. Walang saysay ang mga sinasabi niya sa akin. Bakit hindi niyo po pagbigyan ng pakiusap niya? Pio, Mia, alam niyong ayoko nang ako'y pinakikialaman, hindi ba? Pero hindi po tama na maghangad kang pumatay ng ibang tao. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Narinig po namin ang sinabi ng babaeng... Ada! Ano pa hinihintay mo? Sabing lumayas ka na. Aalis na po ako, Mr. Melgar. Pero ang ipinakikiusap ko sa inyo... Sorry. Walang makakapagpabago ng desisyon ko. Maggalit ng magagalit. At mamatay ng dapat mamatay. Mia, Pio, huwag niyo kong pakialaman kung ayaw niyong madamay kayo sa galit ko sa bisita ko. Iwan niyo kami! Iwan niyo kami! Hindi katakatakang wala kang respeto sa akin, Mr. Melgar. Ada. Wala kang pagpapahalaga maging sa iyong sariling mga anak. Sa ginawa mong pagkontra kay kamatayan sa panaginip ko, kaya hindi niya napatay si Ray. May dahilan ba para irespeto kita? Isinahuli ko na sa inyo ang pera mo. Kompleto yan. Tantanan mo lang si Ray. Ibalik mo man ang perang yan, hindi na mababago ang gusto kong mangyari. Lalo lamang ninyong pinatunayan nagkamali ako ng pagtulong sa inyo. Walang makapipigil sa akin na gawin ang gusto ko. Gawin ninyo ang gusto ninyo, Mr. Melgar. Talagang itutuloy kong ipapatay si Ray kay kamatayan sa kanyang panaginip. At gagawin ko rin ang gusto ko. Anong gusto mong sabihin? Lahat ng nalalaman ko'y gagamitin ko. Huwag namang mapatay si Ray ni kamatayan sa kanyang panaginip. Magsisisi ka kapag kinalaban mo ko, Ada. Magsisisi ka. Itay? Eloisa. Mukhang malalim po ang iniisip ninyo, Hindi naman, anak. Hindi lang mawala sa isip ko ang sinabi sa akin ng mga nakababatang kapatid ng nobyo mo. Oh, ano po ang sabi ni na Ber at Gigi? May misteryo daw na nangyayari sa kuya nila. Kung saan lumilitaw daw sa panaginip ni Ray si kamatayan na nagtatangkang pumatay sa kanya. Kaya minsan nagising siyang may sugat sa braso. Wala pong nababanggit na ganun si Ray sa akin. Siguro, ayaw lang niyang mag-alala ka. Babanggitin ko po yon kapag nagkausap uli kami. Ayaw daw tantana si Ray ni kamatayan sa kanyang panaginip. Kaya hanggat maaari, iniiwasan niya ng matulog. Kawawa naman si Ray. Pero may hinala ako, Eloisa. May kung sinong nasa likod ng misteryong nangyayari sa nobyo mo. Sino po, Itay? Sino po ang inaakala ninyong may kagagawan sa nakakatakot na misteryong nangyayari kay Ray? Si Mr. Manolo Melgar? Oo, Ber. Gigi, wala akong ibang alam na gagawa ng masama sa akin, kundi ang biyudong yun. Pero Kuya Ray, hindi siya ang nagtatangkang pumatay sa iyo sa panaginip. Anong malay natin kung siya ang may kagagawan sa paglitaw ni kamatayan sa panaginip ko? Paano naman mapapalitaw ni Mr. Melgar si kamatayan sa panaginip mo, kuya? Ray, kasalanan ko. Ada? Nang lumapit sa akin si Mr. Melgar, nasilaw ako sa malaking halagang inialok niya sa akin. Kaya hindi ko na rin inusisa kung sino ang taong labis niyang kinamumuhian at gusto niyang patayin. Agad nagsagawa ako ng ritual at orasyon na mula sa aking karunungang itim upang lumitaw si kamatayan sa panaginip ni Mr. Melgar na maaari niyang maging kaibigan at utusang pumatay. Kaya pala wala akong kalaban-laban kay kamatayan sa aking panaginip. Likha yun ng kapangyarihan ng karunungang itim. Nagsisisi ako sa naging pagtulong ko kay Mr. Melgar. Naiintindihan kita, Ada. Patawarin mo sana ako. Wala kang aalalahanin sa akin.
Talagang mabait ka rin. Karapat-dapat lang kitang tulungan. May gusto lang akong malaman. Ano yun? May paraan ba para hindi na lumitaw sa panaginip ko si kamatayan? Manolo. Kamatayan, nagkita na naman tayo sa aking panaginip. Ayon na rin kay Ada, hindi na niya maaaring bawiin ang mga nausal niyang orasyon upang lumitaw ka sa aking panaginip basta't ginusto ko. Kaya wala siyang tanging magagawa kundi kontrahin lamang ang kapangyarihan mo kapag nasa panaginip ka ng ibang tao. Gaya ng ginawa niyang pagadlang, kaya hindi mo napatay si Ray. Pero may alam akong paraan para hindi ka na mapigilan ni Ada sa pagkakalat ng lagim. Kamatayan, isang malagim na paraan. Sino ka? Sino kang basta na pumasok dito sa pamamahay ko? Sumagot ka! Magsalita ka! Magpakilala ka sa akin! Ako si kamatayan. Ikaw? Ang kampo ng dilim? Nasunod-sunuran sa kabuktutan ni Mr. Melgar? Alam mo siguro kung bakit ako lumitaw sa karaginip mo. Kamatayan! Sa pamamagitan ng karunungan ko, nakapasok ka sa panaginip ng tao. Ngayon, sundin mo ang iuutos ko sa iyo. Maglaho ka. Huwag ka na magpapakita sa panaginip ko. At maging sa panaginip ng iba. Maglaho ka, kamatayan. Maglaho ka ng tuluyan. Bago tumulab sa akin ang kapangyarihan mo, ipatitikin ko sa iyo ang talim at talas ng aking mahabang kalawit. Papatayin kita. Patay na si Ada? Oo, Manolo. Pinatay ko siya sa kanyang panaginip. Gaya ng gusto mong mangyari. Good. Nasunod ko lang ang utos mo. Ang gantimpalang sinasabi mo. Ibibigay ko sa iyo kapag nasunod mo ang iba pang iuutos ko. Kapag nabura mo na sa landas ko mga taong gusto kong mawala sa mundo, gaya ng ama ni Eloisa na mabigat ang dugo sa akin. Nasasabit na ako sa pagiging gantimpala mo sa akin. Tinitiyak ko, kamatayan. Masisiyahan ka sa matatanggap mo sa akin. Dapat. Walang dahilan para hindi tayo magkasundo. Iisang likaw ng utak natin. At pareho tayong walang kaluluwa. Matandang lalaki. Sino ka? Hindi mo ko kilala. Bakit bigla ka lumitaw sa kaling ito? Hindi mo alam na nanaginip ka. Ha? Panaginip? Oo, matandang lalaki. Nakapaloob tayo sa iyong panaginip. Kung hindi mo ko kilala, pagpapakilala ko sa iyo sa pamamagitan ng mahaba at matalas kong kalawit na ibarang ko sa katawan mo. Ikaw si kamatayan? Ako nga. Ako si kamatayan na papatay sa'yo.
Nakikiramay kaming magkakapatid sa nangyari kay Mang Floro, Eloisa. Salamat, Ray, Bert, Gigi. Ate Eloisa, bakit may takip ang liig ng itay mo? May malaking hiwa kasi ang leeg niya. Na parang hiniwa ng matalim na kalawit. Gaya ng mga naging biktima ni kamatayan. Kawawa naman si Mang Floro. Gigi. Kuya Ray, baka si kamatayan na gustong pumatay sa isa panaginip ang pumatay kay Mang Floro. Yung bibig mo. Pinagtitinginan ka ng ibang nakikipaglamay. Kuya, totoo lang naman ang sinabi ni Gigi. Kahit na, walang maniniwala sa inyo. Kuya Ray, baka ikaw ang sumunod na patayin ni kamatayan. Hindi siya magtatagumpay. Ray, natatakot ako para sa iyo. Dalawa na ang napatay ng kamatayan na yun, na lumilitaw sa panaginip. Si Ada at si Mang Floro. Mabibigo siya sa akin. Ray, paano mo malalabanan ang kapangyarihan ng isang kampo ng dilim sa panaginip? Si Bert. Kamatayan. Ang aking mahigpit na karibal sa pag-ibig. Ang taong labis kong kinamumuhian. Si Ray. Siyang gusto kong isunod mong patayin sa panaginip. Masusunod, kaibigan. Inaasahan kong sa muli nating pagkikita sa aking panaginip. Natupad mo ng utos ko. At inaasahan ko rin na ibibigay mo sa akin ang pangakong gantimpala. Kamatayan. Walang hindi ako susundin. Walang hindi ako gagawin. Basta ang pag-uusapan ay pagpatay. Ano, Kuya Ray? Binditadong tubig? Holy water? Oo, Ber, Gigi. Hiningi ko ito sa simbahan. Aanin mo yan, Kuya? Itatabi ko ito sa aking pagtulog. Hindi ka na takot matulog, Kuya? Hindi na. Hindi na ako iiwas matulog gaya ng dati kong ginagawa. Dahil may panlaban ako kay kamatayan sakaling lumitaw uli sa saking panaginip. Makikipaglaban ka talaga kay kamatayan, Kuya? Ayaw niya akong tantanan. Kaya wala akong pagpipilian kundi harapin siya at labanan. Kuya, mag-ingat ka. Oo, Gigi. Kuya, ang inaalala ko, makapangyarihan si kamatayan. May bisa kaya ang binitadong tubig laban sa isang kampo ng dilim sa panaginip? Wala, Mia, Pio. Siguradong walang kalaban-laban kay kamatayan ang kahit sinong tao. Walang makapipinsala kay kamatayan. Daddy, na lumilitaw sa panaginip. Daddy, ikaw rin lang po ang inaalala namin ni Ate Mia. Wala kayong dapat alalahanin sa akin. Mahal ka namin, Daddy. Kaya nagiging sunod-sunuran kami sa lahat ng gusto mo. At kaya po naniniwala kami sa sinasabi nyo na naging kaibigan nyo po si kamatayan na lumilitaw po sa panaginip nyo at nauutusan nyo po magsabog ng lagim. Pero ayaw po namin mapahamak ka. Walang dahilan para mapahamak ako. Daddy, natatakot kami sa kampo ng dilim na kaibigan mo sa panaginip. Ang mga nagiging biktima ni kamatayan ng madidisgrasya. Daddy, hindi kaya siya ang maging dahilan ng ikapapahamak nyo? Hindi, Pio. Sunod-sunuran lang sa akin sa panaginip ko si kamatayan. Daddy! Makabawas man sa yaman natin ang ibibigay kong gantimpala sa kanya, Mia. Okay lang yun. Ang importante, nangyayaring lahat ng gusto ko. Nawawalang mga taong tinik sa lalamunan ko. At ang pinakamahalaga, magiging akin ang babaeng pinakamamahal ko sa tulong ni kamatayan. Ray, Inaasahan ko nang lilitaw ka uli sa aking panaginip, kamatayan. hindi ka na natatakot sa akin. Nakahanda na ako. Nakahanda ka ng mamamatay. Ikaw ang mamamatay.
Ano yung ipanlalaban mo sa akin? Benditadong tubig. Kahit anumang sandata, hindi makapupuksa sa akin. Tubig pa kaya? Tingnan natin. Dahil isasabog ko sa iyo ito ng ganito. Hindi ka na ano? Wala akong kamatayan. Kailangan kong makatakas. Sa pagkakataon ito, hindi mo na matatakasan ang iyong malagim na kamatayan mo. Ibabaon ko na sa katawan mong haba at talim ng aking kalawit. Papatayin na kita! Patayin na si Ray! Oh, Eloisa. Yan ang itinawag at tiniyak sa akin ng isang kaibigan kong kalugar ni Ray. Natagpuan na lang daw ang bangkay niya na may mahaba't malalim na hiwa sa kanyang leeg. Kung totoong patay na si Ray, kagagawan mo yun, Manolo. Hindi. Nagkakamali ka, Eloisa. Sinungaling ka! Tumawag lamang ako sa iyo para makirama. Ikaw lang ang may malaking motibo para patayin si Ray. Para ipapatay siya kay kamatayan na nautusan mo sa panaginip. Eloisa, wala akong alam sa binibintang mo. Mahal kita. Kahit wala na si Ray, wala ka maaasahan sa akin. Ha? Kailanman hindi ako maaaring makipagrelasyon sa gaya mong walang kwentang tao. Baliw! Kampo ng demonyo! Kamatayan, matatanggap rin ako ni Eloisa sa ayaw at sa gusto niya. Ngayong wala nang mahigpit kong karibal sa kanya. Kasunod ko na lahat ng utos mo, Manolo. At iisang dahilan kaya lumitaw ako ngayon sa iyong panaginip. Ang pangako mo. Tutuparin ko ang pangako ko sa iyo. Matapos mong masunod ang lahat ng utos ko, ibibigay ko na sa iyong gantimpala mo. Ano yan? 2 milyong pisong laman ang bag na ito. Para sa iyong lahat ng ito. Hindi ko kailangan ng pera. Ayaw mong magbuhay mayaman? Ang magpakaligaya? Iisa ang kapagpapaligaya sa akin ng Manolo. Ang kumatay. Kamatayan. Bakit iniaamba mo sa akin ang talim ng iyong mahabang kalawit? Isang gantimpalang inaasahan ko sa iyo. Kamatayan. Ang gantimpalang kukunin ko ang iyong buhay. Hindi. Huwag. Huwag, kamatayan. Huwag. Ibabaon ko ng talim ng aking kalawit sa katawan mo. Mamamatay ka na, Manolo. Kung nakinig ka lang sa amin ni Tio, hindi sana naganap ang malaki mo kamatayan. Hindi ka po sana napabilang sa mga nakalibing sa sementeryong ito. Mia, Pio, nakikiramay kami. Salamat sa iyo, Eloisa. Ang nangyari sa iba, kay Ada, kay Mang Floro, at kay Kuya Ray, nangyari rin kay Mr. Mirgar. Naging biktima rin siya ni kamatayan sa panaginip. Wala sanang naganap na lagim. Kung hindi nakipagsabuatan ng aming daddy sa isang kampon ng dilim. Kay kamatayan na walang pakundangan sa pagpatay sa panaginip. Nagsisimula sa panaginip
sa panaginip din magwawakas.